Hello everyone! Nandito ulit tayo para sa ating daily greetings of gratefulness. And now, kasama naman natin si Ate Jelita from Linen Section. Ayan. Kaya kuha ka lang ng isang question, babasahin ko. Sige po. Paano masagot? Madali lang yan. Ate, ito yung question. Ilang side or sulok meron ang octagon? 8. 8 is correct! Yay! Ang iyong prize! Yan. Meron kang dab and alcohol. Thank you. Congrats! Nakakilala ko ang Mary Johnston Hospital kasi madalas talaga akong dumadaan dito. Pagkakaalam ko, syempre private hospital, talagang alam ko quality lahat dito. So, nung nabigyan ako ng offer na magtrabaho sa Mary Johnston, talagang flattered ako ng sobra at kinwestiyon ko yung sarili ko, yung kakayanan ko, qualified ba ako? So, ang naging role ko po sa Mary Johnston ay sa linen department ko. So, kami yung nagpo-provide o naninigurado ng malinis at good quality ng linen. Kami din po yung mga gumagawa lahat ng items na halos ginagamit ng Mary Johnston. Kami din yung mga nag-assure kung may mga na-stock ba o kung ano yung mga needs nila. Mga station. So, sinisigurado namin yung bawat rooms, yung mga curtains nila. So, yun po, yun yung mga ginagawa namin dito. Para po masigurado namin yung good quality ng linen na inaakit namin, binibigay namin sa pasyente sa pamagitan po ng pag-i-check. Let's say, pagkagaling sa laundry, ida-double check po namin yon so bago i-akyat sa kanila. So, siguraduhin na malinis, walang stain kung pwede nga na maiwasan yung mga damages na may bigay sa pasyente. Na-bless po ako ng Mary Johnston kasi parang siya yung nagbigay ng buhay sa akin. Sa totoo lang po, masasabi ko na hindi stable yung buhay ko nung hindi ako nakapasok dito. Malaking tulong talaga sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa aking mga anak. Kasi nagkaroon ako ng sure income na na-provide ko dahil solo parent po ako. May 5 anak. So napakahirap sa totoo lang na wala kang trabaho. Kung na-provide ko dito yung pangangailangan ng mga anak ko, nagtuloy-tuloy yung pag-aaral nila na hindi ko halos pinoproblema yung may magandang trabaho ka naman. No worries. Yun ang ibinigay sa akin. Yung talagang may sandalan ako. Masasabi ko, dahil sa Mary Johnston, nagkaroon ako ng sandalan. Tapos, na-boost din yung aking confidence sa sarili. Kasi noon, parang wala ko nun eh. Dahil dito, naging strong, confident, single mama. Pag may sakit yung mga anak ko, may sakit ako, hindi, never kong iniisip kagad ng hospital, hindi. Magdudoktor-doktoran ako sa sarili ko. Kaya, nung nandito na ako, may takbuhan na ako pag may mga sakit yung mga anak ko. Pag mapasok ka na, accommodate ka. Talagang maganda ang turing sa'yo ng Mary Johnston. So, parang pamilya. Doon mararamdaman ang pagiging pamilya talaga. Ang pinaka hindi ko po makakalimutan sa Mary Johnston, yung pakikisama sa akin ng mga tao, ng mga katrabaho ko. Lalo na yung nakakasama ka dun sa gathering nila, mag-outing kayo na as isang pamilya. So, sila Ming, sabihin mong boss mo, pero pag nandun ka sa outing, magkakaibigan kayo, pantay-pantay ang pakikisamahan nyo. So, family ang turing nila sa'yo. So, hindi mo mararamdaman ibang tao ka sa kanila. So, isa din po sa hindi ko malilimutan dito sa Mary Johnston kasi dito ko nakilala yung isang tao na talagang tumuring sa akin na totoong kaibigan. Naging mentor ko siya, up and down ko, nakakaintindi siya, sumusuporta sa akin. Masasabi ko na siya yung kaibigan na kahit salamatan million times, hindi sapat para pasalamatan ko siya. So, salamat dahil sa Mary Johnston, nakilala ko yung tao na to. Ate Ana, hi! So, talagang blessed ako na makilala si Ate Ana at ang lahat ng mga nakilala ko rin dito sa Mary Johnston ko. Happy 180th anniversary, Mary Johnston! Bali, ang prayer ko po na sana tumatag pa tayo, umaba pa yung servisyo natin at sana tumagal lahat ng mga empleyado dito at yumabong yung pagsasamahan bilang isang pamilya. Yun po. Salamat, Mary Johnston. Sobra. Ako po si Jelita Teron ng Linen Section at ito ang Daily Greetings of Gratefulness ko.